Kakaibang Title Tuesday po yung ating matutunghayan. Nakakatuwa kasi na makita si World Champion Grandmaster Gukesh D na naglalaro. Alam niyo naman na si Gukesh ay talaga nakapokus po yan sa kanyang classical time control, long game. Yun yung training niya eh. Kaya nga nung nakaraan pong Super United Romania, grabe yung performance niya doon sa may rapid event na kung saan talagang binugbog niya lahat. Even Magnus. Siya po ay leading talaga after rapid event. Yun nga lang nung napunta na po sa Blitz event, nangaluntoy. 5 sunod na talo agad yan. Bago nakatabla ng isa. Talaga nagkalat po siya basically sa Blitz event. At dahil po sa pagkakalat niya na yun, from leading na may malaking advantage after ng rapid, ang nag-champion pa si Magnus. At ang malupit, si Wesley na 8th place after rapid event, nag-solo second pa. Naungusan niya pa si Gukesh na nag-3rd place lang. So, eto siya ngayon, nasa Title Tuesday siya. Bakit? Magpa-practice na to sa mababang time control. At ang best way to practice nga as of the moment is Title Tuesday dahil lahat po ng top player nandyan. Magnus, Hikaru, Alireza, MBL, Duda, lahat-lahat, pati si Wesley nga paminsan-minsan naglalaro. Anong nangyari? Ayan, nakalaban niya po si Hikaru Nakamura. Pero before ko ipakita yung laban niya kay Hikaru, gusto ko lang pong sundan yung mga nangyari sa lahat ng rounds kasi 11 rounds ito eh, no? Mabilisan lang ipapakita natin. Round 1 po, tinalo niya po yung CM, si Vitaly Garbus. Okay? Round 2, tinalo niya po yung 2700. Round 3, eto po medyo nakakalungkot for the side of Gukesh, natalo po siya. Ayan. So, black po dito si Gukesh eh. Okay naman po after the opening. Ayan. Bibilisan lang natin. Ang naging problema lang po is masyadong aggressive dito si Gukesh eh. Hindi po nagcasting eh. No? Gusto niya kasing atakihin dito. Pero ang ganda ng tinira ng kalaban. Binuksan agad yung gitna. Ayan no. Oh. Tapos gumanon. Blunder. Hindi nga lang nakita ng kalaban kasi takes tapos ganun. Ang ginawa ng kalaban, okay din naman. Mas simple. Capture, takes, and then queen doon. Oh. Pagkatira po dito, dinipensahan yung pawn, gumanon at na-miss ni Gukesh yung tiradang F4. Yan daw po ang pinakamaganda. F4 counterplay na doon. Ang ginawa niya po kasi is nag-G5, which is wrong dahil may napakagandang D5. Yun, doon po nadali si Gukesh sa D5 na yan. Hindi niya po matakes, nakapin. At pag kinapture mo naman ang Reyna, eto mangyayari, hindi mo madepensahan yung dalawa. Walang pupuntahan yung Reyna mo. Ang ginawa niya nag-E5 para ma-endgame na lang, pero wala eh. Eto ginawa, takes, takbo, yun. Mali pa daw yan, eto daw mas maganda. Double threat, pero tinulakan and then pinasok. Ang threat po is ganun, na mali. Alam niyo kung bakit? Kasi pwede pala mag-castling yan. Pero hindi nakita ni Gukesh yung castling eh. Ang ginawa niya po is nag-king move. E din ang isay. Di ko alam kung na-mouse slip yan. Na-mouse slip po ata, no? Kasi ba't siya nag-king move? Eh, obvious naman na may capture check, di ba? O, yun na nga lang ginawa eh. And then after this, yun, natalo. Na-mouse slip po siguro yan. Balik natin ha. Kasi walang mag-king move dyan eh. Kasi pagka-king move mo, rook takes na nga lang, obvious na obvious with the check pa eh. Diba? Bakit mo kailangan idalin sa check? Castling siguro gustong gawin yan na mouse slip lang. Hula ko po ah. Anyway, natalo po siya dyan, pero nakabawi nung round number 4. Ayan. Tapos nanalo din nung round number 5, 6, 7. So, ang score niya po after 7 rounds, 6 points. Di ba? Diba? 6 points siya yan, no? 6 out of 7. So, leading pa rin. At eto na, nakaharap niya po malakas na player. Round number 8, si Alexei Sarana. Ay, malakas din na player po ito. Tinalo po ni Alexei Sarana si Magnus at Hikaru sa World Blitz Championship over the board. Malakas yan. Anyway, anong nangyari? Tingnan po natin. So, D4 ang tinira ni Alexei Sarana. Knight F6, nag-C4, E6 lang, and then Knight C3. Nag-Bishop B4 pin, and then F3 lang. So, eto po yung tinatawag po nilang Nimzo Indian Defense na mock variation. Ayan, no? Ang idea ko, control ang gitna.
Pero sini-5 agad, tinulak, and then bini-5. Linya po talaga yan. So, ang pinaka-idea, binibigay yung pawn, pero may capture dito. So, ang ginagawa kadalasan, nag-i-import to defend the d5. So, nag-casting lang dito si Gukesh, tinirahan po ng knight sa may h3, tamang develop lang, na kinainan sa c4, binawi po ng bishop, kinain yung d5, binawi po ng bishop. Mabilis tumira si Alexei Sarana, tingnan nyo, 3 minutes pa rin. No? Tapos pagkatira niyan, kinapture po, queen takes, and then dito, tinirahan lang siya ni Gukesh ng bishop a6, pinakain yung tore. Grabe, no? Sa'yo na yung tore ko, pero linya po yan, hindi po pwedeng kainin yung tore. Ano mangyayari pag tinakes po yung tore? Pag tinakes po yung tore, makukulong yung reyna. Meron po kasi yung tiradang bishop takes c3, capture, and then check lang. Ayan. At pagka-check saan pupunta, yung king, persadong gumalaw or harangan, hindi maitulak to kasi makakain yon. So, pag humarang ka dito, meron pong knight c6, kulong yung reyna, persado ibigay, and this is winning for the side of black. Ibalik agad natin. So, nag-bishop g5 yan. Pagka bishop g5, nag-queen b6. Similar idea, hindi pa rin po pwedeng kainin. After this, kulong yung reyna. Kaya nag-king move na lang. Good move yung king move. Ang bilis tumira ni Alexei Sarana. Tingnan nyo po yung oras ng Alexei Sarana. From 3 minutes, naging 3 minutes and 6 seconds. Ang time control po, 3 minutes plus 1 second increment lang. Ha? So, ibig sabihin talagang halos pinipre-move niya pa yung mga tira niya. Basta mabilis po siyang tumira. Ang ginawa po ni Gukesh dito, nag-knight c6 lang. Oh, di ba? Tumakbo pala yung king dyan. Just want to tell you guys, hindi kasi siya makakastling nga kasi may bishop. So, gusto niya ilagay yung king safety niya. Siguro, dadahan-dahanin, gaganon, and then tatakbo. So, ang tawag nila dyan, artificial castling. Ako, tawag ko dyan dati, manual castling. Anyway, nag-rook to d1. Ayan na nga po, mabilis pa rin si Alexei Sarana. Tapos, tinirahan lang ng bishop a5 ni Gukesh na sinagot ng rook to b1. Ang bilis pa rin tumira. So, tama depensa lang po sa may b2 yon. Nag-knight b4 naman, hitting the queen na tumira ng queen takes d7. Ang bilis pa rin tumira. So, ibig sabihin ba, linya ito? Yes. Hindi pala. So, ibig sabihin ba linya ito? Hindi po eh. Novelty na yung mga nangyayari pero mukhang home prep po ni Alexei Sarana. Anyway, nag-8-6 po yan. Sinagot ni Sarana ng mali. Ang tamang tira is bishop e7. Alright? Pero tinirahan niya po ng rook to d6. Nag-isip siya ng matagal. Akala niya nakadali siya. Bakit po siya nakadali na sinasabi ko? Kulong yung reyna. Diba? Mapipilitan ka, i-atras dito, ipapalit mo, and that type of position, yung endgame na yan, lamang ang puti. Kasi one pawn up, diba? Kaso, Gukesh, planado pala ang mga bagay-bagay kasi may tirada siya ditong pamatay, bishop c8. Ang ganda ng bishop c8. Ano ang ginagawa? Ina-atake yung reyna. Ang ginawa po dyan ni Alexei Sarana, kinapture niya to. But I just want to show you guys na pag nag-queen ka lang, tumakbo, yan po yung best move. Aatras yung kabayo, hitting the queen na naman. At kung titingnan mo mabuti, where to go? Wala na. Walang mapuntahan. Kaya nga po ang ginawa niyan, sinabayan capture niya. Kaso mali. Kasi pagka takes, akala mo may balik ka, threat ito. Hindi, kakainin lang yung kabayo. Yan po yung nangyari. O, anong meron dyan? De pag kinapture mo to, wag nating kalimutan, yung bishop tinulakan kanina malilibre. At ito daw po ay winning na. Kaya ang ginawa na nga lang yan, kumapture doon, bago matikman, inatras, one piece up. One piece up. Winning si Gukesh. Bilisan na lang natin to, winning na kasi. Dadahan-dahanin lang. Ayun, pinapalit lang. Yan mga typical na play eh. Hindi pa nga po, hinain, no? Gusto niya pagka-takes dito, nakapindali agad eh, di ba? So, ang ginawa po ay nagtulak na lang ng pawn, na sinagot lang ng bishop doon. Pwede din to, pwede din yan, pero maraming pwede, kaso wala talaga winning na kasi one piece up eh. At eto na nga, nadagdagan pa yung lamang. Anyway, panalo po si Gukesh kay Alexei Sarana. Eto matindi. Round number 9, kalaban niya naman po si Jan Christoph Duda. Eto, mabilis to talaga sa bits din. So, ang score po nila is 8 out of 9 pareho. Anong nangyari dito? So, puti naman si Gukesh na nag-deport po siya. So, napunta po sa Catalan, hindi. So, napunta po sa Queen's Gambit na decline lang na
Anglo-Indian o two knights variation, no? Ayan po, nag-bishop e7. Kung mag-G3 to, parang katalan na no? Pero kinapture, naging exchange variation po. Queen's Gambit decline, exchange variation. At nagtamang develop lang. Okay. So, normal ikot ang ginagawa. O bumalik lang. Kasi umatras naman yung kabayo, naharangan yung bishop, so balik lang ako. Igagalaw mo ulit yan para mailabas ito pero hindi ginawa, umatras. Ayun, bumalik. Di bumalik din. Hindi na hinamon. This time, nag-bishop d6, f4 naman. Linya pa rin pala ito, no? Nag-bishop d7, and then tinirahan na ng nobility rook c1. Ang nangyari before is nag-queen f3 saka nag-g4. So, yung rook c1 ni Gukesh, nobility na yan. And then nag-rook c8, queen f3 pa rin. Okay. Tumira ng rook e7, nag-g4. Tinira pa rin ni Gukesh yung mga tinira before pero ibang sequence. Nag-bishop lang po sa e8, nag-g5. Agresibo na si Gukesh dito. Umatras. Ayaw ipalit. Siguro ang tema niya, tutulakan. Ganun. Umatras agad. Tinulak pa rin. Kinapture yung bishop, binawi po ng king, nag-f6, sabi pinagkakain po yan. Alright, so dito po lamang talagang puti dahil nakita nyo naman yung king, disip, tingnan mo lahat ng pyesa na natutulog sa pansitan. So pagka-check po, humarang yung tore, kinapture takes, and then check na naman, tumakbo, grabe na yung king, no? At yung activity ng pyesa, lamang na lamang. Lahat po ng pyesa, parang ayaw pang gamitin, no? Ang ginawa queen, threatening a mate, chumek, gumanon, and then dumipensa. Nagtulak ng pawn, hindi pinansin kasi pag kinapture takes, ang lakas ng development ng knight, may pressure doon. Kaya hindi pinansin. Kaso matras lang si Gukesh with the idea of e5. Ayan, susuportahan niya. At yun na nga po ang nangyari, in e5. Tinulak, ang lakas ng mga pawn, hinamon yung bishop, mali pa daw po yun. Ang tamang tira daw po is king h2 lang. Ewan ko sa'yo. Bishop e2 is good para sa akin. Kasi yung knight magkakaroon ng magandang ikot. Ayan na, ayan na. Yun, napakaganda. Trine-threaten ito, pero hindi pwedeng kainin kasi may check Pagka king move mo, knight check, dali pa yung king mo Kaya ang ginawa niya, dumipensa doon, pero Gukesh, badabim. Pinag-resign pagkatapos po ng e7 sacrifice dahil pag gumalaw yung reyna mo, libre to. Pag kinapture mo naman, may sapul ka doon, bagsak reyna mo. Grabe si Gukesh, Sarana, and then John Christoph Duda. Matindi. So, ang score niya, 8 out of 9. So, round number 10, leading si Gukesh. Kalaban niya po yung isang leading din sa torneo. Medyo hindi masyadong kilala. Grandmaster Hikaru Nakamura. Ayan. Eto, masusubukan na siya talaga. Kasi, yes, malakas si Sarana and si Duda, pero si Hikaru kasi, siya po yung talagang mamaw pagdating sa online blitz, di ba? Silang dalawa ni Magnus. Anong nangyari dito? Puti si Gukesh, knight f3. Tumira po ng d5 and then nag-g3. Tumira po ng g6. Ang kunat lang na approach ng Hikaru. Ayan, tamang development lang sila pareho. Nag-control ng gitna, castling, develop na naman, and then nag-c4. So, ang setup po ni Gukesh, parang anong tawag doon? Katalan. Ayan, yung may G3, di ba? Anyway, ang ginawa po, kinapture. Parang Katalan talaga Kaso, naka G7 to. Usually, nasa E7 yan Anyway, kinapture, knight A6, dumipensa, kinapture lang na magtataka ka. Libre kasi. May check kasi. Ayun. At ito po ay, yun na nga, parang Katalan pa rin, na-transpose na naka-pianchetto. King's Indian attack daw, double panchetto variation, sabi ng chess.com database. Anyway, nag-bishop E6, umatras. Inatake, tumakbo, hinamon, ini-3 lang. And ito, popular po ito na equal. Very equal. So, dito po, nag-castling, bishop lang po doon, nag-bishop e4, queen lang sa may a3, hitting the pawn na umatras para dumipensa, rook c1. So, pine-pressure po yung c5, maaari mag-bb4, b5. So, ang ginawa po is nag-rook lang sa may d8, nag-knight naman, kinain, takes, and then umatras yung bishop. Medyo mali pa daw yung atras sa bishop. Alam niyo kung bakit? Sa pool na dapat yan bishop a5. Pero hindi ginawa Anong meron sa bishop a5? Pero sa ka b6 Tapos pagka b6, baka pwedeng kainin to. Or if not, kung ayaw mong i-takes yan, pwede kang mag bishop move lang dito. Ang point is na weaken ito. Diba? Anyway, balik po tayo doon. Ang ginawa nga is nag-b4 instead of bishop a5. So, nag-knight lang po doon, hinamon, na dinipensahan, e6 lang,
nag-king move para makapag B5 na, queen move pala, nag-knight doon, and then nag-queen move na naman. Bakit? Ayaw niyang patalunin dito kasi magaganon, lalakas po yung kabayo, pre-event. Pero nag-queen lang doon, and then nag-king move lang para ayaw pa chicken kasi gaganon nga, no? Anyway, gumanon, and then nag-rook to D1, kinapture lang yung pawn. Hindi ko sure kung na-miss po yun ni Gokash. I think na-miss niya, no? O, binigay niya na lang talaga. Hindi ako sure, eh. Kasi pwede na madepensa ng A3, no? Pero wala na kasing time, 21 seconds. I think bumigay. Bumigay, no? Or binigay niya talaga kasi may E4, eh, no? Parang kulong yung reyna. Pero pagka queen A5 or A4, bishop move, gumanon lang, and then wala, hindi naman makukulong, eh, kasi yung ganito po is not enough to trap the queen, no? Yung ganito, balik natin, kuwari gumanito, hindi matatrap, queen B5, mapapalit lang, eh. Siyempre, di ka naman papayag ng palit, tatakbo ka, so bali wala, may kain pa dito, diba? Anyway, ayun na nga nangyari. Ganun din halos nangyari, pero tingnan natin, bishop doon, knight takes E5, mali pala yun, no? Ang tamang tira daw is knight D3, wag mo daw ipalit. Huwag mo ipalit. Pero pinalit kasi, may knight takes. Wala kasing oras si Gokash, eh. And this is already better for the side of Hikaru. Kasi ang pinaka-atake na lang ni Gokash, F7. Pero kahit may atake siya dyan, may weakness siya dito. So, ang nangyari nga, kinapture na lang yung pawn. Bahala ka dyan. Tapos chumek. Kinapture pala muna and then chumek. Nag-resign na. Kasi pagka king move, palit na naman yung reyna. Ang daming lamang na pawn. 4. Ay, 3 lang pala. Dinagdagan ko pa ng isa, eh. Actually, kahit 2 lang, winning na winning pa rin yan. At dahil doon, natalo si Gokash 8 out of 9. At ang lason niya po, si Madsudlo. Ayun. Na kung saan natalo din siya. So, paano siya natalo? Itim si Gokash. So, Nimso. Nimso po ang nangyari. Okay naman after the opening part. Alright, so nagkatalo. Nakapasok pa si Gokash. Time pressure to nagkatalo. Tingin ko. Okay pa nga yung position ni Gokash. Gusto ko nga, eh. Grabe naman break yun. Tama naman. Ang ganda ng position ni Gokash. Lamang si Gokash. No? Paano siya natalo? Ayun. Nagblunder pa si Madsudlo. Ang tamang tira daw dito, B5. Ang ganda, Kasi pagka-text magkakapaspon, guys. Ang ganda pala ng B5, Kakapaspon. Pero hindi nakita yan, eh. Lamang daw dapat ang puti. Ito tinira. So, nakapas. Ayun, ang mali. Pagkatira daw niyan, ang pinakasimple daw is B takes C5. So, pagka-takes na ganon, bishop to G5. Bakit? Pressure dito, no? Yes, pressure doon. Pwedeng kainin to. Pagka-pawn takes, may ganon. Masisira pawn structure. Mapipilit ako mag-knight takes, libre naman. Ganda. Kaso hindi nakita ni Gokash na tinira niya po is queen to C4. Pinin niya yung kabayo na inatrasan lang siya. Ngayon, problema pa niya dahil pagka gano'n tatakbo reyna, di ba? Kaya nga po bumalik. Pagkabalik, yari ka, may B5 na naman. Kaso hindi nakita ni Madsudlo. Siya po ay nag-E4 instead. Pagka E4, kinapture na po yung C4 or C5, binawi, and then kinapture yung D4. Nagkapalit-palit lang. Nagkapalit-palit. At pagkapalit-palit na yan, winning na si Gokash. Paano? Pagka-takes po kasi, hindi mo makain ng reyna yan, Pag kinain mo kasi ng reyna yan, let's say queen takes, no? Pakita ko lang, may queen takes E2. Ano ngayon, may capture naman dito. Tirahan ka ng rook A2. Hindi mo madepensahan. Yun yung problema. Balik natin doon. Pagkatira po ng knight takes, kaya knight takes ang ginawa, hindi queen takes, meron namang rook to D3 ng isay. Ang tanong, paano nanalo si Madsudlo? Winning na si Gokash. Kasi pagka queen move po, tinakes, ayun, doon pala nagkamali, no? Ang tamang tira daw is don't take that. Ang tamang tira, mahirap makita. Alam nyo kung ano tamang tira? Queen to A4. Napakatinding tira. Ang gustong mangyari po ng engine dito, capture it with a check and then you hit another knight. Kasi po, balik ko lang, yung rook takes pala, do lamang yan ng konti, hindi enough kasi may counterplay na knight G5. And pagka H6 mo, may capture F7 na tatakbo ka, medyo gumulo pa. No? Ibalik ko lang po ng konti.
Kasi magandang tanong, coach, dito tuloy ang labada, ganun pa rin. The big difference is after queen takes d4, magki-king move ka kahit saan ka mag-king move. Pagka h6 mo, capture dito, king move. Ngayon, wala pong knight e6 dahil merong pawn takes, and rook takes h3. Usang galang engine to Nag-sacrifice lang. Tapos queen e4. Pagka king move mo, kahit saan siguro dito, rook a2. Walang depensa, guys. Visit na yan. Grabe, bantay sarado din yung check. Yung like check, di ba? Wala ka ng check. Grabe. Grabe yun. Hanip na engine. Lalim. Anyway, kahit ako, kakainin ko na yun. Isang pyesa na yun Pagka-capture, nag-knight doon, tulak, nag-takes, king move, and then hindi nga po nag-knight e6 No, yan yung magandang tira, knight e6. Ang tinira pa nga is nag-atras which is mali. Anyway, pagkatira po ng knight atras, hitting the rook, ang best move is rook f8. Ang reason is this, kasi pag nag-rook ka daw po sa may d5, which is the best move, may counterplay na f6. Hindi ka maka-knight takes, may kain doon. Yun ang problema, So, masisira po ang structure mo and baka makatabla, Baka makatabla kasi masisira po ang structure, makapapasok Like, for example, tinulak, nag-pawn takes ka, mga knight dito, Diba? Mahirap pa Kung gaganito ka, baka makatabla pa to. Baka makatabla. Yan po yung mangyayari. Kaya lang, hindi naman nakita yun ni Madsudlo. Ang tinira niya po is immediately knight h4 na sinagot ng queen to a4, hitting the knight, nag-knight g6 tumalon, and then nag-knight doon. So, the idea is to threaten the rook na sinagot lang po. Queen d4 check, tumakbo, and then knight e5 hitting the queen. Yan, napakaganda ng knight e5. Pasadong tumakbo, nag-queen doon na sinagot lang ng rook takes at ito po ay completely winning for the side of Gukesh. Ang gusto kong malaman talaga paano siya natalo Bilisan na nga natin. Inatake yung kabayo. Yun, natulakan, gumulo. Gumulo mga sir. May mga capture, may check pala muna and then capture and then check. Ganun mangyayari. Anong ginawa? Kinapture na lang. Naku, mali. Knight queen check, tumakbo. Nagganon, nakapin kasi, umatras, gumanon, talaga ng gugulo. Winning pa rin ito kasi dependable naman So may threat na ganito, pero okay lang daw yan. Nag-rook e8 nga lang mali. Ang tamang tira daw po is dito. Kaya pagkatakbo niya dito, kahit mag-king h8 ka lang, depensado kasi. Kailangan depensahan yun. Ang ginawa is nag-rook e8. Hindi dinipensahan. Then may knight na po dito. Kaso, ang matindi, hindi po tinira yung knight yan. Ang tinira niya is dito pin. Pinin. Pagka pin, dumipensa, saka nag-ilalim. Talagang ginugulo niya na lang ata Ito threat niya and check ko, tapos mamatiin kang ganun. Basta papasukin pa niya. So, nag-knight sa d5, nag-knight h5, tumakbo, and then queen h7, ayun na nga, nangyayari na sinasabi ko. Pumunta doon, chinek na naman, tumakbo, nananakbo guys. Pero binantayan na siya, Binantayan na siya. Nakakatakot na yung position, guys, Nakakatakot na to. Ano ba? May mga ganito ba? Ganun? Tingnan natin. Nag-knight doon. Pusang galak. Yun, kaya pala natalo. Balik natin, Balik natin. I mean, okay pa daw to, pero ang hirap makita ng mga tire. Ang best move daw is to exchange the queen. Pero equal lang daw yan. Kasi may knight g3. And after knight g3, ganon, knight e2. Pag ganon, tatakbo ka, queen g3. Ang hirap. Under time pressure po sila. Tingnan nyo yung time, Balik natin. Under time pressure sila. Nag-knight doon sa may f4. Then a one move checkmate. Aray, completely winning na. So, ibig sabihin, talagang, malakas din si Gukesh sa blitz. Yun nga lang, bumibigay na talaga pag time control ay sobrang baba na. Segundo na lang Kailangan lang to practice ng practice. Lakas din talaga si Gukesh kasi lakas yung mga tinalo niya. Winning din naman Kumbaga, nadadali lang, nasisilat kinukulang sa oras. Anyway, ito po ang final standing ng event. Champion si Caro, Jeffrey Xiong second, MBL third, Renato Terry, Bogdan Daniel Deak, at sila Parham Madsudlo. Ayan. Kung nanalo si Gukesh, one of the top 5 siya. So, natalo siya last round. Si Duda,
O, yung mga tinalo ni Gosh, nandiyan pa sa taas. So, wala si Wesley and si Alreza, pati si Magnus. Pang 18 si Gokesh. So, yan po ang nangyari sa Title Tuesday Early Edition. Ayan. So, abangan po natin yung mga susunod na ganitong laban. To be honest, dapat maglalaro ako eh. Kaso, nakatulog ako. Pagod eh. Anyway, muli ito po yung Coach P, Master Ding, Kauso, hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Bye-bye. Salamat ulit. That little mouse, 'cause I'm an albatross.